Nakakaluhang balita mula sa nanay ni VP Sara at dating asawa ni FPRRD na talaga namang madudurog ang puso ng mga nagmamahal sa kanya at ng mga DDS. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Nakakaluhang balita mula sa nanay ni VP Sara. Madudurog ang puso ng karamihan. Minsan, ang mga pinakamatibay, sila rin ang pinakamadaling masaktan. Alam mo yung pakiramdam na bigla kang natahimik habang nag-i-scroll, yung parang may humawak sa dibdib mo. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang balitang hindi mo inaasahang sasakit pala sa puso. Kasi ito, akala mo alam mo na ang lahat ng tungkol sa kanya, pero may isang boses mula sa nakaraan ang nagsalita. Tahimik, matatag, pero may kirot. Boses ni Elizabeth Zimmerman, ang ex-wife, ang nanay ni VP Sara, isang inang may panibagong mensahe, hindi lang para sa anak niyang babae, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino, lalong higit kay Tatay Digong. Akala natin malakas pa rin si FPRRD kasi nga formal lang ang itsura ng kaso niya. Wala tayong naririnig na reklamo, walang sigawan, walang luha. Wala, o yun ang akala natin. Pero isang post lang sa Facebook ang bumago ng lahat. Isang simpleng post mula kay Harry Roque na nagpahagi ng kwento mula sa bibig ni Zimmerman. He is okay, but he is so thin, skin and bones. Napanganga ang marami, skin and bones, butot balat, si Digong, yung dating pasigaw, kung magsalita, kayang-kayang ipagsigawan ang giyera kontra droga. Ngayon, mahina ng maglakad. Pero teka, baka sabihin mong, matanda naman na siya, natural lang yan. Oo, matanda na siya, 79-year-old, pero kung totoo ngang healthy siya, bakit ganun ang itsura niya? Walang maintenance medicine daw. Totoo ba to o pagkakapatatag lang? Therefore, bakit parang may gustong itago? O baka naman may gustong iparating? Ayon kay Zimmerman, araw-araw daw nanonood lang si Digong sa TV sa loob ng selda. Tahimik, nag-iisa. Healthy siya, pero mahina na maglakad. Hindi ba ito ang dating Pangulo na may tapang at determinasyon? Ngayon sa isang sulok lang ng selda, tila ba naghihintay na lang? Kahit mainit na raw ang panahon sa Netherlands, hindi raw yun ang mainit. Sa balitang ito, ang mas mainit, ang katotohanang unti-unti siyang nawawala sa alaala ng mga tao, habang ang katawan niya unti-unti na rin nagpaparamdam ng kahinaan. Pero teka, hindi ba dito natatapos ang lahat? Alam mo kung ano ang pinakamatindi? Ang mensahe niya, tahimik, walang drama, pero may bigat na parang martilyong dumurog sa dibdib ng bawat supporters. You go home. Thank you for your support. I am okay. Simple lang pero parang pamamaalam. Parang tinanggap na niya ang lahat. Hindi ito pangkaraniwang press release. Ito isang ex-wife na matagal nang hindi parte ng entablado, pero ngayon siya ang naging tulay ng emosyon. Kung dati ang sigaw ng mga DDS ay support Duterte, ngayon tila mas naririnig ang katahimikan, ang pagod, ang tila pagtanggap. Pero kung akala mong tapos na ang kwento, mag-isip ka. Kasi minsan ang katahimikan, siya pala ang pinakamaingay na panawagan. Madudurog ang puso mo, hindi dahil sa kasalanan, kundi sa unti-unting pagkawala ng lakas ng isang lalaking minsang iniyakan, minahal at kinatakutan ng sambayan ng Pilipino. Have mercy, O God. Lamentations 3 verses 22-23. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol, hindi nauubos ang kanyang kahabagan. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Kahit si Duterte, kailangan ang ating Panginoong Jesus. Napag-usapan natin kanina ang nakakaluhang kalagayan ng dating Pangulo. Ang dati matikas, ngayon ay butot balat, mahina at nag-iisa. Pero habang tayo'y naantig sa kanyang sinabi, dapat nating tanungin ang mas malalim na bagay. Paano kung ikaw na sa kulungan? Hindi ng ICC, kundi ng kasalanan. Paano kung ang katawan mo ay lumalakas, pero ang kaluluwa mo ay unti-unting namamatay?
Ang totoo, lahat tayo ay may selda. Selda ng pride, galit, selda ng kasalanan, at selda ng pagsuway. Lahat tayo, maging presidente o pangkaraniwang tao, ay kailangan ng tagapagligtas. At oo kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang sagot. Ang sinabi sa Lamentations ay malinaw. Hindi tayo nalilipol dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos. Araw-araw, bago ang lahat, sariwa ang habag niya. Hindi ito nakabase sa ganda ng iyong record. Hindi ito tungkol sa political party mo. Hindi ito dahil magaling ka. Ito'y dahil mahal ka ng ating Panginoon Jesus. Kung si Duterte na dating makapangyarihan ay ngayon mahina na, tayo pa kaya na walang kapangyarihan laban sa kamatayan? But praise God, ang ating Panginoon Jesus ang lakas ng mahina, ang kapatawaran ng makasalanan, at ang buhay para sa naghihingalo. Kahit sino pa tayo, kahit anong bigat ng ating kasalanan kaibigan, may lugar sa paanan ng krus para sa atin. Ngayon, alam natin lahat ay pwedeng humina, mawalan ng lakas, mawalan ng yaman o kapangyarihan. Ikaw, lalapit ka ba sa ating Panginoon Jesus ngayon? Hindi mo kailangang maghintay na maging mahina. Hindi mo kailangang maging Duterte para maranasan ang awa niya. Sapat ang pag-ibig niya, sapat ang habag niya, sapat ang ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong dakilang habag. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at bigyan niyo po kami ng bagong simula. Gaya ng sinabi mo, sariwa ang iyong awa tuwing umaga. Gawin mong bago ang puso ng bawat isa ngayon, maging ang dating Pangulo, ang kanyang pamilya, ang aming mga leaders, ang lahat ng Pilipino, at maging lahat ng tao sa buong mundo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, o aming Panginoon Diyos magpakailanman. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kung nabless ka kaibigan, ibahagi mo ito. Baka may kilala kang nasa selda rin ngayon, hindi na kulungan, kundi na pag-asa na unti-unti nang nawawala. Ipaalala mo sa kanila kaibigan, may Jesus, may habag, may bagong umaga. Salamat. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.